Kaugnay pa rin ang pinsala ng magnitude 6.1 na lindol, makakapanayam natin ang architect at urban planner na si June Palafox. Magandang tanghali po sa inyo, Architect Palafox. Good noon. Magandang, Opo. Ano pong unang-una, ano pong reaction niyo po sa naging pagtugon, lalo na ng mga taga Metro Manila, doon sa nangyaring lindol po kahapon? Parang another wake-up call. Kasi like, we keep referring na dapat after the earthquake, even before the earthquake, mag-structural audit na yung mga buildings and retrofit. And yung nangyari kahapon, like, it reminds us, yung JICA study pa noong 2004 na with a 7.2 earthquake, 50,000 people may get killed, 30,000 from the earthquake, 20,000 from the fire that will happen. Then 7 bridges will collapse. And 2004 study pa yan ng JICA. And in fact, I've written a book about addressing the hazard before the disaster, which would save more human lives and 90% less expensive than rehabilitation. Opo. There's Architect, more awareness. Go ahead. Architect, matanong ko lang po, bakit po kaya mas madaming damage dito sa may bandang Pampanga, gayong yung epicenter na sinasabi ng PHIVOLCS ay nasa may bandang Castillejos? Ano po kayang meron dito sa Pampanga na mas maraming damages dito? Kasi siguro mas malapit sa epicenter, although walang damage sa Castillejos, Zambales. And siguro rin, kasi yung mga buildings dapat structurally designed. And may geotechnical study rin dapat yung soil condition. Hindi lang dapat yung structural buildings. And doon nga sa study na kung nangyari rin sa Metro Manila, yung 7.2 earthquake, 3% of high-rise building will collapse, but 30% of low-rise buildings. Kasi mga low-rise buildings, probably hindi gumagamit ng mga professional architects and engineers. Like nangyari sa Porac, 4 stories lang yun. Kaya kailangan na mag-structural audit and retrofit mga buildings immediately. Opo. At yung paggawa po ng structural audit, sino po ang dapat gumawa nito? At ano po mga senyales na dapat makita at matingnan para masabi na itong building na ito ay delikado na? Dapat po mga structural engineers, yung mga nakatira sa high-rise buildings, dapat alamin nila kung sino yung structural engineer, sino yung contractor, and to make sure the structural engineer na nasunod yung calculations nila. Kasi minsan, reportedly, ang daling kumuha ng building permit, maglagay ka lang sa mga nagbibigay ng permits. And siguro, hindi rin nasusunod mga specifications. Like 7 bridges that would collapse, pati yung Guadalupe Bridge would collapse with 7.2. Alam ko marami ng planong i-retrofit yung mga bridges, but hindi pa rin nangyayari. Isa rin po sa mga napuruhan yung Clark International Airport. Sa palagay niyo po ba, structural sound pa rin yung building? Bagamat hindi pa natin alam ngayon kung superficial lamang yung damage dun sa area. Dapat po i-structural audit na at saka retrofitting ang gawin. And siguro tawagin yung mga yung architect, yung structural engineers, yung contractor na nag-build niyan and i-review nila yung mga structural design calculations nila. Saka yung workmanship ng implementation ng design. At kahapon din po, yung reaction lamang ng mga tao, no, bagamat naglabasan, marami, lalo na yung mga matataas na building, pero may mga na-injure din po dahil sa mga naglalaglagang mga basag na salamin. Ano ba talaga dapat yung protocol? Kasi ang sinasabi, dapat hintayin munang matapos yung shaking bago lumabas ng isang gusali. Architect. Yung sabi ng advice ng PhilBox, ganun yung dapat gawin. And kahapon, magnitude 4 lang sa Metro Manila, hindi nga 6.1 eh. And grabe na, it longer than I expected yung kahapon. And that time, nasa Makati Med ako, low-rise building ng Makati Med, ang ano rin eh, ang lakas nung lindol. Then nakatira kami sa condo na 28th floor, ang lakas din ng sway. Nabanggit niyo po yung sway kasi may mga taong nagsasabi na nakakatakot pala na tumira sa condo, pero ito po ay isang safety, kumbaga safety feature, hindi ho ba, ng mga gusali na dapat talaga magsasway sila kapag mayroong earthquake? Kung nasunod yung design ng architect, structural engineer, they should withstand. Yung mga ginagawa namin high-rise buildings, we go beyond the requirements of the building code. We borrow from building code, structural code of other countries like Japan and California, and we include that. Like
like the buildings we designed more than magnitude 8. Mhm. We designed buildings after the big earthquake in Iran, designed for magnitude 10. Then after the big earthquake in Nepal, Kathmandu, we were asked to design buildings to last 1,000 years. Here you can design buildings to withstand earthquake. Mhm. Pero having said that, architect, dapat ho ba merong limit din yung pag-sway? Kasi syempre kapag masyado na malakas yung pag-sway, hindi na rin ligtas para sa mga nakatira sa mga matataas na gusali. Dapat ho ba Yeah, lahat may- ng matataas na gusali may damper din na install? Yeah, damper kailangan ko rin. And we have a structural engineers in the office. Kinukonsulta ko rin sila. Dapat may dampers. And sa Japan, marami kayong makikita ng mga buildings na parang may dampers sila na retrofit sa mga existing high-rise buildings. Mhm. Para po sa kamalayan ng ating mga manonood, yung damper po ay ini-install sa building para hindi naman ganong kalakas, hindi ho ba, yung shaking nito? Oho. Mhm. At yung phenomenon din na nakikita natin sa mga bodies of water na parang mas matindi pa yung epekto, lalo na sa mga swimming pool, nitong sinasabi ng PHIVOLCS, moderately sized earthquake lang naman, architect. Yeah. Kasi like yung tall buildings, pag nasa rooftop, mas malakas ang sway. Kaya dapat tignan na rin ng structural audit yung mga buildings na ganun. Mhm. Mhm. Finally po, architect, ano pong payo natin sa publiko, lalo pat ang sinasabi nga, malayo pa, hindi pa ito. Yung big one na ang sentro ay dito sa may West Valley Fault. Ano po yung payo natin sa publiko patungkol sa mga lindol? Dapat po vigilance and continuous monitoring. May mga building owners nga, sabi sa akin, na ilang beses na nakasurvive sila ng earthquake. Hindi ho guarantee yan. Let's say, you take a paper clip, you bend it several times, mapuputol din paper clip. Ganon yung characteristic ng structure ng buildings. Pag maraming earthquake na nangyari, the more you should have it structural audited. Mhm. So hindi porke nakasurvive siya, kampante na, mas dapat ipacheck ito. Hindi dapat check pa. Oo, ganon din mga bridges. Kung nag-survive na several earthquake, dapat nga i-check. Okay, sige po at sana po makinig yung mga taong concern at of course yung publiko na nanonood po sa atin. Maraming salamat po sa inyo. Thank you, Mr. Rafi. Thank Si you. Architect, Thank you for June. listening. Si Architect June Palafox.